بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala al-Imam al-Musannif rahimahullah fi kitab at-Tauhid, babu ma jaa anna sababa kufri wa tarkihim dinahum huwal ghulu fi salihin. Dahil ang pag-intindi ng title ito ay napakahalaga sa lahat. Bago natin puntahan yung mga nusus ng bab. So sabi rito ng muallif rahimahullah, bab o ang kabanata, majaa wa tarkihim dinahum huwal ghulu fi salihin. Majaa, kung ano ang dumating sa atin magmula sa kitab at saka sa sunnah. So ang ating din hindi ito nanggagaling kung saan-saan. Kailangan ang talaga, kung ano ang dumating sa atin na katuruan, kung ano ang dumating sa atin na pinagbabawal, atin tungkol sa ating akida, minal kitab wa sunnah, hindi sa kung ano nung katuruan. Yan ang tinatawag nating tamayis o tamis ng dinul haq ng Islam sa mga nakalipas na mga binagong mga din o binagong paniniwala. Sabi rito, anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum, ang naging sanhi, katotohanan, anna, ibig sabihin ito, katotohanan, ang naging sabab o sanhi o dahilan, kufri bani Adam, ng pagiging pagpunta ng mga bani Adam sa kupor, o hindi paniniwala, o hindi pananampalataya, o pagsamba sa huwad na Diyos, itong kupor, o pagpunta sa shirk. Wa tarkihim dinahum, at pag-abandon nila o pag-alis nila sa din ng kanilang ama Din. o ng Abul Bashar na si Prophet Adam alayhis salam, o din ng mga ambiya o din ng mga propeta. Sabi rito, anong sabab? Sabi rito, huwa al-ghulu fi salihin. Subhanallah, itong bab na ito, ito ang pinakamagandang bab tungkol sa tauhid. Nasa gitna ng kitab at tauhid. Actually, kung sino man ang makapag-aaral ng itong chapter na ito, alhamdulillah, alisin ang kanyang syubha at lilinising mabuti ang kanyang pangunawa ng tauhid al-uluhiyah. At kung sino naman ang mga kafirin o mga hindi mga Muslim, napakinggang mabuti o makarating sa kanila ang mensahe tungkol sa bagay na ito. Ano ang naging dahilan? Ano ang naging dahilan? Ang mga tao, karamihan sa mga tao, umaalis sa tunay na religion. Umupunta sa religion ng gawa lamang ng tao o religion ni Satan. O umaalis sila, pupunta sila sa kupor, hindi paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanilang creator, at pagpunta sa paniniwala kay Shaitan at pagsamba sa huwad na Diyos o sa isang nilikha lamang. Ito ang tinatawag nating isa sa mga ni'ma ng Allah tabarak wa ta'ala sa ibinigay, pinagkaloob na kaalaman sa muallif rahimahullah. Kaya karamihan sa mga ulama na nagpapaliwanag ng aklat na ito, sabi nila na ang aklat ng muallif kitab at tauhid, ito ay isa sa mga blessing o biyaya ng Allah tabarak wa ta'ala sa mahabang panahon na lumipas sa ating umma, na maraming mga Muslim mga naligaw, pero may dumarating sa ating mujaddid na ibinabalik tayo sa tayong paniniwala sa kung anong paniniwala ng ating ama na si Prophet Adam alayhis salam, at ang paniniwala ng kanyang mga angkan na mga propeta. Kanyang mga angkan na mga propeta. So sabi rito, ang dahilan ng kanilang pagiging kupor o hindi paniniwala o hindi pananampalataya at pagtalikod nila sa tunay na relihiyon na dinala ng kanilang ama o pinaniniwalaan ng unang tao at ng kanyang mga angkan na propeta, huwa al-ghulu. Ghulu, ang ibig sabihin ng salitang ghulu ay literally mujawazatul had, paglampas sa limitasyon. O kaya sabi nga natin, ziyada, pagsusobra
siyada, pagsusobra. Either, sabi, al-ghulu fi salihin. Paglampas o pagtataas sa mga salihin. Sino ang mga salihin? Ang unang-unang salihin ay ang mga anbiya at saka rusul, propeta at saka sugo. Wala ng tao na hihigit pang banal o santo o righteous na tao kaysa sa sugo at propeta. Kaya kapag sinabi nating salihin, ang unang-unang rajul salih o banal na tao o santo o righteous na tao, ang propeta, mga propeta at mga rasul o sugo. Hindi pwede ang unahan ng sino mang banal na tao. Ang pinaka nangunguna na salihin ay ang mga anbiya at saka rusul na tumanggap ng revelation. Dahil sila ay protektado sa talaga sa tinatawag nating gulo. So sabi rito, ang dahilan sa sobrang pagtataas ninyo o pagmamalabis ninyo o pagpupuri ninyo, gulo minal ihtiqad sa inyong paniniwala, bil qaul wal fi'l. Maaring ang inyong paglalamalabis o paglampas o pag-aalis sa posisyon ng mga tao na yan, ng mga banal na tao, sa magitan ng inyong maling paniniwala. Binago nyo ang paniniwala na dahil ng pandiwa. O, pangalawa, sa pamagitan ng sobrang pagpupuri sa pamagitan ng inyong salita. Na ang pagpupuri na yan ay para lamang sa Allah, binibigay nyo sa kanila. Hindi ito para sa kanila. Halimbawa, alhamdulillahi rabbil alamin. Ang mga propeta at mga rusul, sila talaga ay may karapatan ng pagpupuri o pagmamahal. Kaya lang kung ano lamang ang hangganan o had na kung saan sila nilagay na Allah subhanahu wa ta'ala. Wag tayo ditong jajawas, wag tayo ditong lalampas, o wag natin itong lalampasan o susobrahan. Wag tayo susobra dito. Kapag sumobra tayo dito, tayo ay mapapahamak. O maaring ang dahilan niyan ay mapunta tayo sa paglabas sa ating din o kaya naman pumunta tayo sa kupor. Sabi natin, ang unang mga rajul salih o salihin ay ang mga anbiya at saka rusul. Pangalawa, yung mga follower nila. Yung talagang tagasunod nila. Kaya dito, ang tinutukoy natin dito ang salihin, yung tunay na salihin. Yung tunay na mga righteous na tao, sabi natin sa Tagalog, santo o banal na tao, dahil talagang sila ay sumasamba sa tunay na dapat sambahin ng may karapatan ng pagsamba. Hindi sa isang nilikha lamang, o hindi imbento ng ang kanilang pagsamba ay base sa revelation na tinanggap nila magmula sa kanilang creator. So anong meaning ng salitang salihin? Ang ibig sabihin ng salitang salihin o banal na tao o santo o righteous na tao ay yung pinagkakaloob niya ang hukuk o hak ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang unang-unang tao na nangunguna, katulad ng propeta at mga sugo, na ipinagkakaloob nila ang karapatan, tamang karapatan ng Allah Azza wa Jal. Talagang unang-unang ginagawa nila, ipagkaloob ang karapatan ng kanilang creator. Halimbawa, isa sa karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung pagsamba, na siya na masambahin. Sila, itong ginagawa. Hindi sila sumasamba sa iba. Hindi, walang propeta na sumamba sa huwad na Diyos. Halimbawa, yung mga kabulaan na ginagawa ng mga, sinabi lang si Harun sumamba sa huwad na Diyos, walang propeta, ang mga propeta ay maasum, protektado sa pagsamba sa huwad na Diyos o sa nilikha lamang. So yan ang ibig sabihin ng salitang salihin, na ipinagkakaloob nila ang karapatan ng kanilang creator. Pangalawa, ipinagkakaloob nila ang karapatan ng kanilang kapwa. Ito man ay magmula sa Bani Adam o sa insan o sa mga hayawan o sa isa pang mga nilikha. So yan ang tunay na banal na tao. Hindi sila nang-harm ng kanilang kapwa o maging ang mga hayawan. Kaya sabihin natin yung mga tao na ipagkaloob natin ang hukuk ng human being, pagkaloob natin ang karapatan ng mga hayawan. Doon nga sa comment nung may isang patid natin na nag-comment doon sa yung meron daw sa mga manok, sa mga meron na raw yung H1N1 virus sa mga manok. Sabi nila nagpalatandaan na dapat ipagkaloob natin ang mga hukuk ng mga hayawan. Walang problema yan ay kasama sa Islam. Kaya lang, unang-unang karapatan na dapat ipagkaloob, karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Karapatan ng ating creator, dapat.
Kasi para wag tayong pagkaloob, walang dumating sa ating mga kaparusahan. Katulad na nangyayari ngayon sa atin. Ngayon naman, balita naman, may pumuputok na ng bulkan sa Indonesia. Meron na naman daw pumuputok na bulkan sa Indonesia. Sabi rito, ito ang ano ng Mu'allif rahimahullah, pagkatapos waqaw lillahi azza wa jal, sabi niya rito. So, hindi siya nag-ano na yung mga ibang nagbabakbite sa kanya, nagigiba sa kanya na itong imam na ito, Wahabi, gano'n. Tingnan niyo sabi, in the saying of Allah. Yung sinabing sabi ko. In the saying of Allah. Sabi niya rito, waqaw lillahi azza wa jal, ya ahlal kitab, la taglu fi dinikum. Ito ang unang-una dito. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay munadi. Ito ay panawagan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ahlul kitab. Kasama tayo rito. Ito ay umum. Ito ay general o pangkalahatan. Pero ito ay talagang direct address. Pagkatapos sa huli ng aya, ito pa nga ay kas, lalo na sa mga Nasara. Sabi rito, Allah subhanahu wa ta'ala, ya ahlal kitab, o people of the book, la taglu fi dinikum. O kayong mga taong tumanggap ng aklat, ng kapahayagan, ng revelation. Lalo-lalo na mga ulama sa inyo, mga people of knowledge sa inyo. Kasi dito sa mga ahlul kitab, meron sa kanila mga ulama. Huwag kayong magmalabis, huwag niyong lampasan kung ano ang limitasyon na pinagkaloob sa inyong katuruan. Huwag kayong magmalabis, huwag niyong lampasan, huwag kayong huwag niyong sobrahan. Huwag kayong pupunta doon huwag niyong ilalagay ang isang dilika sa hindi niya dapat. Doon lang siya sa kanyang mansila, sa kanyang posisyon. Huwag niyo silang ilalagay sa posisyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang ano rito, na ang kapahamakan na nangyari, na ginawa ng mga Bani Adam, propeta, ito ang kanyang level, ilalagay sa level na minsan itinatambal na sa Allah subhanahu wa ta'ala. O kaya naman, minsan lumalampas pa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi rito, la taglu, huwag kayong magmalabis, o huwag kayong maging extreme sa inyong din. Sa inyong din. Ang ibig sabihin sa umur ng inyong relasyon sa inyong creator o sa inyong religion. Pagkatapos sabi rito, pagpapatuloy ng aya, paliwanag natin yung buo ng aya kasi nandyan ang talagang paliwanag. Sabi rito, wala taqulu alallah illal haq. Ito ang ano rito ito pinaliwanag ngayon yung ibig sabihin ng gulo. Ano ang dahilan ng o paglampas sa katuruan? Paglabas sa katuruan, sa had, sa limitasyon ng wala taqulu. Wag kayo magsasalita ng tungkol sa Allah, sa inyong creator, sa inyong Rabb, maliban sa hak. So karamihan sa mga ahlul kitab, wala na sila sa hak. Ang kalang sinasabi, puro na kasinungalingan. Puro na kasinungalingan. Hindi na sila sasabi ng totoo. Ano yung kasinungalingan sinabi dito? Sabi dito, Innamal Masih Isa ibn Allah. Sabi rito na Allah tabarak wa ta'ala, katotohanan si Isa ibn Maryam al-Masih. Tinawag rito si Isa o si Jesus, sabi na Jesus, innamal Masih, na si Masih. Anong Masih, yung Christ o ano. Ibig sabihin sa tang Masih actually, tinawag siyang Masih kasi siya ay pinagkalooban Allah subhanahu wa ta'ala, kaya niyang puntahan, makakapunta sa lugar na kaya niyang puntahan. Makakapunta siya sa lugar na gusto niyang puntahan. Yan ang Masih. Lalo ang meaning ng Masih, yung kanyang masaha. Kapag kanyang pahintulutan Allah subhanahu wa ta'ala, anumang uri ng karamdaman, kaya niyang pagalingin. Ibig sabihin sa tang Masih. Pagka sabi dito, Isa, siya ay si Isa ibnu Maryam. Hindi sinabi dito ibnu Yusuf. Kasi sila ina-attribute nila, may ama raw si Prophet Isa ibnu, meron doon siyang ama na asawa ni Maryam, di ba? Sabi dito, katotohanan talaga dito na siya ay sabi ni Maryam, hindi siya anak ng isang lalaki. Ito ang totoo. Una, totoong tungkol sa kanya, siya ay Rasul, siya ay sugo lamang. Pangalawa, ang kanyang pangalan, Isa, hindi Jesus o anumang, ang kanyang tunay na pangalan ay Isa. Kung ano nasa Revelation, una,
Innama siya ay Masih. Pagkatapos ang kanyang pangalan, Isa ibnu Maryam. Siya ay anak ni, sabi nila, Mary. Ibin sabihin ng salitang, itong palatandaan na wala siya talagang ama. Pagkatapos sabi nito, Rasulullah. Sa kanya, siya ay sugo lamang na Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya anak ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya pangatlo sa talata, pangatlo sa pangatlo, at hindi siya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi nga doon sa mga naunang ayah rito, ito sa Suratul Ma'idah, sabi, Laqad kafara alladhina qalu inna Allahu al-Masih. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kafir. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kafara, kafir, disbeliever. Yung mga tao nagsasabi na si al-Masih, siya ang Allah. Sa ibang sumunod na ayah, sabi, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Kafir, sabi ng Allah, disbeliever. Yung mga tao nagsasabi na siya ay isa doon sa tatlo. Sabi nila, Espiritu, anak, at saka ama. Wa Ruhul Qudus. Sabi nila, Ruhul Qudus, wal ab, wal ibn. Sabi, hindi ito ang katotohanan tungkol siya ay Rasul. Siya ay sugo lamang. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Na ang kanyang pagdating dito sa dunya, ang pagkakalika sa kanya, na ito ay isang uri ng kalima na ipinagkaloob kay Maryam. Ano yung kalima na yan? Sabi nga doon, wa idha arada Allahu syai'an faqala lahu kun fayakun. Kun. Ang kalima na tinutukoy dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag gusto niyang maglikha ng isang nilikha, halimbawa si Prophet Adam magmula sa alabok, walang ama, walang ina. Si Hawa, asawa ni Prophet Adam, magmula sa lalaki. Dito naman, gusto niya maglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ng isang tao magmula sa babae na walang ama. Ano sinabi niya? Kalima. Ano yung kalima niya? Kun fayakun. Mangyari at mangyari. Wa ruhun minhu. Sabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ay ruh na magmula sa kanya. At tinutukoy dito, ruh na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng mga ruh na nilikha niya sa ibang mga nilikha. Ruh ng anghel, ruh ng Bani Adam, ruh ng mga hayawan. Ito ay ruh na arwa na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, makhluk. Magmula sa kanya ang ruh na yan. Siya naglikha ng ruh na yan. Paaminu billahi wa rusuli, at paniwalaan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wala taqulu talata intahu khairan lakum. Innama Allahu ilahun wahid subhana an yakuna lahu walad. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Sabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala taqulu talata. Sabi, paaminu billah, paniwalaan ninyo ang Allah, ang tunay na creator, at ang rusul. Si Prophet Isa ibn Maryam ay isang rasul. Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala taqulu talata, huwag kayo magsabi ng tatlo. Tigilan ninyo yung mga tumigil kayo sa katotohanan. Khairan lakum, ito ang makakabuti sa inyo. Innama Allahu ilahun wahid. Katotohanan, ang Allah, siya ay isa lamang. Kun huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya pinanganak, hindi siya nagkaanak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Siya ang may-ari ng kalangitan at kalupaan, wa kafa billahi wakila. At sapat na ang Allah subhanahu wa ta'ala na ang inyong taga-pangalaga. So yan ang aral dito na ang mga Yahud at saka mga Nasara, ito ay paalala sa atin na ang mga naunang mga tao sa atin, sila ay nagmalabis naging dahilan ng kanilang kapahamakan. At paglabas nila sa katuruan ng kanilang ama na si Prophet Adam, at sa katuruan ng kanilang propeta na si Prophet Musa alayhi salam, Prophet Isa ibn Maryam alayhi salam, yan naging sanhi ng paglabas nila sa kanilang din at pagkupor nila sa kanilang din, paglayo nila sa abandon nila ng din na dinala ng kanilang ama at mga propeta. So kaya sila ay napahamak. At ito rin ay babala sa ating mga Muslim na huwag tayo magmalabis sa ating din. Na kung saan minsan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ginagawa na rin natin ito sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At inshallah, ipapaliwanag ng Propeta sa hadith na susunod inshallah. Ano ngayon ang tafsir ng ayat? Sabi rito, wa pisahi. Sabi nga sa Bukhari, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bi qawlihi ta'ala,
Sabi dito sa Sahih, ito ay tinafsir ni Ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa qawlihi ta'ala wa qalu la tadarrunna ila alihatakum wa la tadarrunna waddan wala suwa'an wala yaguta wala yauqa wala nasra. So dito nabanggit ang 5 pangalan. 5 pangalan. Sabi dito sa aya, huwag ninyong iwanan ang inyong mga Diyos. Inyong mga Diyos na sabi nga dito si Waddan, si Wad, si Suwaan, si Yagut, si Yaok, tsaka si Nasra o Nasir. Ito ay 5 sali. Sabi rito ni Abdul Qal, hadihi asma'u rijalin salihin. Ito ay pangalan ng 5 rijal na sali. Mga banal na tao. Na yung mga tao na yan ay follower ng kalang propeta na si Prophet Adam alayhis. Min kauminu. Ibig sabihin sa panahon ni Prophet Nuh alayhis salam. Kaya nang tanongin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal Adam nabi? Sabi ng propeta sallallahu naam, sabi niya. Siya ay propeta. Pagkatapos sabi niya, ma par bainal Nuh Adam wan Nuh, sabi niya, asyar qurun. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pagitan ni Prophet Adam alayhi salam ng unang tao at unang propeta na si Prophet Adam alayhi salam, asyar qurun. Actually, ibig sabihin ng salitang qurun o karn ay mali yung natin na generasyon, hindi yung generasyon. Ang generasyon sa Arabic, jil. Ang ibig sabihin ng qurun ay century. 100 bawat isang karn o qurun ay 100 years. So ibig sabihin 1,000 years ang pagitan. So ibig sabihin dito, ang nabanggit ditong 5 banal na tao na si Wad, si Suwa, si Yaok, si Nasra, itong 5 na ito ang nabanggit dito sa aya sa Suratun Nuh, sila ay, ang kalang pinapraktis na din ay kung anong din ng kalang ama na si Prophet Adam alayhis salam. Kaya sabi nga doon, sa loob na 1,000 taon na ang mga tao ay muwahidin. They are worshiping Allah only, the Creator. Hindi sila sumasamba kay Jesus, kay Mary, sa bato, sa baka, o sa anumang dilika. Sa puno, sa araw, sa buwan. Walang sinasamba kundi sa loob na 1,000 taon sila ay muwahidin. At kasama nila yung 5 ulama na yan, hanggang sa huling panahon na yan, na sila ay sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi rito ni Abdullah ibn Abbas, turjam al-Quran. Sabi nga ito siya natapsir ng ayat. Sabi rito, yan ay pangalan ng 5 rijalin salihin. Min kaumunu. O min kauminu. Falamma halaku awha syaitan ila qaumihim. So ang mga tao na yan, 5 ulama na yan, sila ang huwaran ng mga tao sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mabubuting tao, gumagawa ng kabutihan, talagang sila nasa tamang din, tamang katuruan. At ganoon din yung mga tao dahil nakikita nila yung kalang mga ulama. Ngayon, nang ang mga tao ay sumamba sa huwad na Diyos, diyan pinadala si Prophet Nuh alayhis salam. Nung mamatay ang 5 na yan, sabi nga rito, palamma halaku. Halaku, ang ibig sabihin dito na salitang, kaya sabi ko kanina ng halak, di ba? Halaku, ito yung plural ng halak. Palamma halaku, nang sila ay mamatay o pumanaw, yung 5 na nabanggit dito, awha syaitan ila qaumihim. So pumunta sa kala si syaitan. Pumunta sa kala si syaitan. Nang mamatay yung 5 ulama. Aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban wa sammuha bi asma'ihim. So ano yung inspired binulong sa kanila ni Satan? Sabi nila, gumawa kayo ng ansibu. Ang ibig sabihin ng salitang ansab, anong sinabi ko doon sa paliwanag ko sa Suratul Ma'idah? Ang ansab, ibig sabihin literally rebulto. Yan talaga ibig sabihin ng salitang ansab. Ang mga word na ginagamit sa Quran na asnam, sanam, ito ansibu o ansab, ibig sabihin niyan tamatil, rebulto. Kasi nung panahon na yan, wala pa naman yung mga camera na maggagawa ng itsura ng isang tao na
Noon, ang talagang tamatil na ginagalaw, ansab, kaya ibig sabihin sa tang ansab, mujassama. Mujassama. Mujassama, ibig sabihin mayroon talagang katawan, may hubog. Kaya tamatil, ibig sabihin, maaaring yan ay buo, itsurang hayawan o kaya insan, tao, kaya hayop. So ang pamaraan ng mga tao noon, sa pagitan ng kalang kamay, nilililok nila yan, di ba, inuukit nila, halimbawa bato o kaya puno, nakagawa sila. Kaya lang gayahin yung itsura ng tao. Ginawa ng mga marunong humugis o maglilok ng mga na kung ano talaga itsura ng 5 tao na yan. Halimbawa, kung anong itsura ni sabi nga dito, ni Wad, ni Suwa, ni Yagut, ni Yaok, tsaka ni Nasra. Talagang 5 itsura. At yung ansab na yan, o yung rebulto na yan, o estatwa na yan, o idol na yan, nilagay nila doon kung saan sila lagi umuupo. Majalisihim. Kaya sabi nga rito, aninsibu ila majalisihim allati kanu yadlisuna piha. Kung saan gumagawa ng ibada, ng dikir, o pag-aaral, kung saan sila nagtuturo, doon mismo, kung saan nakaupo si Wad, doon nilagay yung rebulto ni Ad. Kung saan si Suwad, si Yaok, si Nasra, doon nilagay yung 5. Kaya 5. Kaya lang sabi nga, sa kalang, kung saan yung kalang upuan, kung saan sila lagi umuupo. Allati kanu yadlisuna piha, ansaban sammuha bi asma'ihim. At ipinangalan doon sa kalang, bisko sa kanilang 5. Sammuha bi asma'ihim, sa kanilang pangalan. Ito si Wad, ito si Suwa, ito si Yaok, ito si Nasra. Alam na nila. Alam ng mga tao doon sa kalang lugar na ito kalang mga ulama. Ito yung kalang mga banal na tao. Ito, dito na ako. Anong dahilan? Sabi nga rito, anong waswas sa kalasal ni Satan? Papaalu, walam tu'bad. Papaalu, walam tu'bad. So ginawa nila, gumawa sila ng ansab. Pero hindi nila sinasamba. Anong sa kanila Satan? Sabi nila, Satan, gumawa kayo ng para lagi nyo silang maalala. Kasi pag tuwing mapapadaan kayo sa kanilang majalis, sa kanilang jalsa, sa kanilang sitting area, ito man ay masjid o ano man yan, mariremind kayo sa kanilang kabutihan, sa kanilang ginagawang kabutihan sa pagsamba. So maalala nyo, gagawa kayo ng pagsamba. Pero huwag kayo sumamba sa kanila. Sabi dito, walam ta'bud. Walang tu'bad, sabi dito, hindi sila sumasamba. Ito ang unang kutuwat ni Satan. Ba'da jil, dito ang nabanggit sa mga jil. Ang ibig sabihin ng salitang jil ay ito na yung henerasyon. Ang bawat generation, ilang gano'ng katagal, Brother Abdullah? 20 years. Mahigit 20 years, Ang generation o henerasyon ay mahigit 20 hanggang 30 years. Sabi nga rito ng mga palawag, jil. Ang ibig sabihin ng jil, ito yung henerasyon. So pagkalipas ng mamatay yung 5 na yan, at subhanallah, ang pagkamatay ng 5 na yan, magkakalapit. Halimbawa, sabi nga isa po sa kanyang tafsir, sa loob na 1 taon, namatay yung 5. Sa loob. Sabi naman iba, mutakarriba, magkakalapit ang pagkamatay nila. So kaya yung mga tao, nawala yung kanilang mga ulama, yung kanilang mga banal na tao at mga ulama, nalungkot sila. So kaya, yun ang sa kanila, pero hindi sila sumamba sa kanila. Hatta, sabi dito, sabi dito sa aklat, hatta ida halaka ulaika wa nusiyal ilm ubidat. Hanggat nang mamatay yung mga henerasyon na gumawa nung hindi patay na yung 5, yung gumawa ng mga rebulto na para lamang maalala nila yung kanilang ulama o mga banal na tao sa loob ng 30 years o jil, mahabang panahon, namatay rin yung mga tao na gumawa. Ang sumunod yung mga anak nila o mga apo nila after 30 years o mahigit. Ang tinutukoy ditong hatta idahalaku ulaika wa nusiyal ilm wa ubidat. Nung mamatay naman yung mga gumawa ng na para palatandaan lamang o mark lamang para maalala nila yung mga mabubuting tao, mga ulama nila. Habi rito, nung mamatay sila, ulaika nusiyal ilm wa ubidat. Nakalimutan nila ang ilm, ang tunay na ilm. Ano yung ilmul haq? Nakaturuan ng propeta Adam alayhi salam na pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala, ubidat. Dito sila nag-umpisang sumamba. Kasi pumunta ulit si Satan. Pagdating na, sabi niya,
Bakit hindi kayo sumasamba? Hindi kayo tumatawag dito sa rebulto na yan? Ginawa yan ng inyong mga ninuno dahil para sambahin. Pag kailangan nilang ulan, humingi sila ng ulan. Sabihin lang, bigyan mo kami ng... Diyan sila tumatawag. O kaya naman sabi, ito ang kalang tagapamagitan kasi marumi kayo. Huwag kayong direkta sa Allah, tumawag kayo sa kanila. Sabi nga dito, wanusyal ilm wa ubidat. Ito ang unang-unang pangyayari dito sa ard ng shirk. Dito nag-umpisa ang shirk dito sa dunya, dito sa daigdig. Ito ay nasa history ng Islam na hindi matatagpuan sa ibang din. Na, ibig sabihin, nawala na sa kanila kung anong dahilan ng... Ano ba ang tunay na pagsamba? Sino ba talaga ang dapat sambahin? At sino ang sinasamba ng kanilang ninuno ng unang tao na dumating dito sa mundo? At sino ang sinasamba ng mga isinugong mga propeta na angkan ng kanilang ama? Na si Prophet Adam a.s. maging si Propeta Ibrahim a.s. So kaya dito pagkatapos ng ubidat, nung mag-umpisa ang shirk dito sa daigdig, o pagsamba sa huwad na Diyos, o pagsamba ng maliban sa Allah, o pagtatambal, pagbibigay ng katambal sa Allah Tabarak wa Ta'ala, dito isinugo si Prophet Nuh a.s. ang unang-unang rasul. Kaya siya talaga ang unang rasul. Siya ang unang sugo. Alam ba, si Prophet Idris, nasa pagitan pa rin ni Prophet Adam, siya ay nabi. Kasi ang mga tao rin sa kanyang panahon, maaari nagkakasala sila, pero hindi sila pupunta sa pagsamba sa huwad na Diyos. Pero ang unang-unang rasul talaga na para ibalik ang mga tao sa pagsamba sa kanilang Creator at paglayuan ang pagsamba sa huwad na Diyos at bumalik sila sa kanilang din na kanilang tilalikuran ay si Prophet Nuh alayhi salam sallallahu alayhi wasallam. Kaya sabi rito ni Ibnul Qayyim rahimahullah sa kanyang paliwanag, pinaliwanag niya yung ayat at saka yung kanyang paliwanag ni Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Sabi, waqala Ibnul Qayyim rahimahullah, qala ghayru wahid min as-salaf lamma matu aqafu ala quburihim thumma sawwaru tamatilahum thumma tala alaihim al-amad paabaduhum. So dito pinaliwanag ni Ibn Qayyim rahimahullah ang tatlong stage ng pamaraan kung paano. Sabi nito Ibn Qayyim rahimahullah, ang unang step nila, nung hindi pa duwati si Shaitan, dahil sa sobrang pagmamahal na sa kanilang mga ulama, umuupo sila doon sa kanilang kubur, libingan. Doon sila nag-iitikap, umuupo sila. At ang wukuf sa libingan, o sa wukuf sa hindi lugar na masro, ito pinagbabawal sa Islam. Alam natin, ang itikap lamang, ang ibig sabihin sa ang itikap ay lusum sa isang lugar. Gagawin mong wajib sa sarili mo na mag-stay doon na mahabang oras para mag-ibada o kumuha ng reward o ng baraka. Kumuha ng baraka o reward, katratul khair. So sila ay nag-uukup sa libingan ng 5 banal na tao. Yan ang una. Pagkatapos punta sa kalasilis, at hanggang ginawaan nila. Pagkatapos, tumbasawaru at gumawa na nga sila ng mga rebulto, estatwa nila. Tummatala alaihim al-amad at lumipas ang mahabang panahon, sabi nga rito, paya'buduhum. Sila ay nauwi na sa pagsamba sa mga 5 banal na tao. Kaya brother, ano ang mga pawaid dito na makukuha natin? Unang pawaid rito na ang danger ng tinatawag nating pagtanggap ng bid'ah. Ay mo, sabihin natin, nung mamatay ang mga ulama, na nabanggit dito yung mga Rajul Saleh, meron pa rin natitirang mga ibang mga ulama sa panahon nila. Kaya lang, yung mga taong gumawa ng rebulto o ng ansab, hindi nila pinagbawalan. Kasi ang intensyon kasi mabuti, hindi naman talaga sinabi gagawa tayo para sambahin. Para lamang natin sila maalala. So, pinabaya. Pero alam natin na ang paggawa talaga ng rebulto o estatwa o ilitrato, ito pinagbabawal sa katuruan ng Islam. Dahil ito ay wasila papunta sa shirk. Ito ay barid papunta sa kupor. O sulam, hagdanan papunta sa kupor at saka sa shirk. Kaya talagang pinagbabawal ang taswir, maliban lamang sa tinatawag nating darur at saka haja. Pinagbabawalan. Halimbawa, sabihin natin ngayon, yung paglalagay ng mga taadim ng mga litrato, halimbawa, may mga frame, halimbawa, ng ating mga dakilang mga ninuno. Mga ninuno natin, halimbawa. Kaya, maaring
Lalo na yung sinasabit pa para maalala. Ito ay barid papunta sa kupor. Ito pinagbabawal. At hindi pumapasok ang anghel sa ating bahay. Isa yan sa ano rito na, ibig sabihin pinagbabawal ang paggagawa ng mga ribulto, estatwa o litrato na taadim na pinupuri natin mabuti o nilalagay natin sa mataas na katayuan. Pangalawa, nabanggitan natin ay yung danger ng bida. Na dapat ang bida talaga dapat pagbawalan. Bakit pagbawalan? Kahit ang intensyon natin ay magandang intensyon pero ang kahinatnan nito ay kapahamakan, dapat talaga itong pagbawalan. Kasi ang ano dito, buti sana kung ang lahat ng tao alim. Karamihan sa atin ay awam na juhal. Karamihan sa tao hindi nag-aaral. So kaya dapat i-block pa kaagad yung mga daanan papunta sa mga bagay na magdadala sa kanila sa kapahamakan. Pangatlong pawaid rito, ang kahalagahan ng ilm, ang kaalaman. Sabi nga rito, wanusiyal ilm paabado. Na nakalimutan nila ang kaalaman na iniwan sa kanila ng kanilang mga ninuno. At napunta sila sa pagsamba sa huwad na Diyos at iniwan nila ang religion ng kanilang ama, ng kanilang mga ninuno. So, hindi tamang kaalaman ang ginagawa nila dito. Kaya sila ay napunta sa pagkaligaw dahil nakalimutan nila ang tamang kaalaman. At ito ang kahalagahan ng pang-apat o panghuling pawaid na kailangan talaga humahawak tayo sa wahi, sa revelation. Huwag tayo bibitaw sa revelation. Kahit na kaya sabi nga, lahat tattakido syaitan. Lahat tattabi'u kutuwatu syaitan. Huwag niyong sundin ang yabag ni syaitan. Huwag kayo susunod sa kanyang yabag. Magmula ng inag-aaral sa Suratul Baqarah, nang ilabas ang ating mga ninuno, ang ating mga ama, ang ating mga magulang sa paraiso, ito, hindi dahil titigilan ni syaitan hanggang dalhin tayo